Buntis po, kuya. Kaakibat ng revelasyong ito, isang special task naman ang ibinigay ni Kuya kay Alfred. Kailangang ma-deliver ni Alfred ang packages sa isang bahay na nasa activity area. Ang bawat package ay may kaukulang distansya na masusukat sa pag-ikot sa kalye patungo sa pagdadalhan ng package. Bawat isang ikot ay katumbas ng 1 kilometro at napili din ni Alfred si Mitch at Shuichi upang tulungan siya sa pag-deliver. Ngayong gabi, mapagtagumpayan na kaya ni Alfred ang kanyang special task kahit lingid sa kaalaman nito na mayroong isang malaking sorpresang naghihintay para sa kanyang magiging anak. Hindi kaya. At ano nga kaya ang haharaping sakripisyo ng housemates na may kinalaman sa kanilang daily task? Yan. Lahat yan dito lang sa PBB 8. Sa pagpapatuloy ng hamon kay Alfred, hinihintay na niya ang ikatlong package. Diba? Silang Cavite. Marcos. Sobrang saan? 58 kilometers. Letter? Marcos. Love letter yan na. Kaya kailangan... Count mo guys ha, count. Count. Oy guys. Oh guys, count. Kahit pa paano medyo magaan. Kaso medyo talagang ang layo ng iikotin namin, ang layo ng lalakarin namin. Sabi naman kayo. Tulungan mo na. Tulungan mo. 15! Help us! Lord, 16. Maya-maya pa, Pang 38. Pag tumikot kami 38. si Keisha binigyan ng inumin ng delivery boys. Salamat kayo siya. Na-energize ako. Seeing that they supported us. You're welcome. Energy! Tayo ay lalaban! Energy! Nang makabalik sa garden area ay isang anunsyo ang ibinigay ni Kuya. Alfred, Yes po kuya. sa puntong ito, isang hamon ulit para sa'yo. Opo kuya. Ikaw na lang mag-isa ang maaaring mag-deliver. Okay po. Malungkot po, siyempre, kuya, kung sinabi niyo po na siya lang po. Kuya, confident ako that he can do it. Kalaban? Lalaban. Pwede pa yan. Ilang saglit pa ay lumabas na ang susunod na package ni Alfred. Santa Rosa, Laguna, 44 kilometers. Santa Rosa ka, di ba? I told you. Hindi ko abot yung manobela. Okay lang. Ganda dito. Maya-maya pa ay mukhang patuloy na iniinda ni Alfred ang binti. Di ba si... Saya. Rat na. At nang matapos ang huling ikot, lingid sa kalaman ni Alfred ay kausap naman ni Kuya ang isang espesyal na tao sa confession room. Magandang gabi. Magandang gabi po. Maaari ka ba muna magpakilala? Rose and Batalyer po from Quezon. Girlfriend po ako ni Alfred. Welcome sa aking bahay, Rose. Thank you po. Ano bang klaseng kasintahan si Alfred? Boyfriend mo na best friend mo. Ganun po siya. Siya po yung taong mapangarap. Kaya yun po yung nagustuhan ko kasi parang lagi niya nakikita yung future, gusto niya, yung pangarap niya, ayaw niyang mag-stop. Gusto niyang tuparin kahit mahirap. Ganun. Nagkwento sa akin ni Alfred ang tungkol sa sitwasyon niyo. Nabanggit din niya na talagang gagawin niya ang lahat para suportahan ikaw, pati na rin ang magiging anak niyo. Lagi naman po niyang sinasabi yun. Tsaka kilala ko po yan eh. Hindi naman po siya yung taong tatakbo sa responsibilidad. Hindi po siya ganun. Masaya po kasi syempre po, nakikita ko na na parang kahit bata pa siya, naging proud siya. Hindi siya nahiya. Tsaka po, ready siyang panindigan. Nakaka-proud. Sobrang nakaka-proud po siya. Sa kasalukuyan, mayroong pinagdadaan ng hamon si Alfred. Gusto kong ipaalam sa iyo, Rose, na kapag natapos niya ang hamon na to, maaari kayong magkita. Samantala sa dispatching area, si Alfred binalikan ng susunod na package. Excited ka na? Oo, pare. Oh, ito ba? Papunta. Damit ni Vic!
nakita ko po talagang lumabas na yung mga gamit pang baby, naisip ko talaga yung jowa kong buntis, naisip ko talaga yung baby. Parang lumbalik talaga yung lakas ko kuya, parang nawala yung sakit ng katawan ko. At 100 kilometer pa yan, dadaling ko yan. Bumilis ako. Teka doon yung jowa ko, Pasay. Binubuga ko na lang lahat ng hangin sa katawan ko para medyo mawala yung konting pagod ko. Tapos tumitingin ako ng konti dun sa likod ko kasi talaga natutuwa ko sa mga pang-baby gamit ko yan. Go na go talaga ako sa pag-ikot ko. Sa ikasampung ikot ni Alfred, Patay na yan. Swerte ng baby, pag magiging kamukha lang. Siyempre. Naglalakay, no? Nakwento niya nga po sa amin na pag tumitingin nga daw po sila ng girlfriend niya sa mall, talagang hanggang tingin lang daw po kasi hindi pa po nila kayang bilhin. So kuya, no, talagang pinush pa po namin siya and nakita naman po namin sa kanya na na-motivate po siya lalong gawin yung task. dahil mag-isa na lamang, hirap si Alfred i-deliver ang package sa drop-off area. Yan. Yan, sige. Hindi kaya. Yung pa yung parang mapagkaya. Oh my God. Aray. Ako na lang po yung bumubuhat. Doble yung bigat ng dinadala ko. Nahihirapan na rin ako kasi talagang masakit sa balikat ko. Ang galing mo, Kuya Alfred. Proud na proud kami sa'yo. Kahit nahirapan, na-deliver na ni Alfred ang package at bumalik na ito sa dispatching area. Meron pa. Pack and carry, wow! Ay, pangalan sa bata. Wow! Pasay din, 16 kilometers! Puro Pasay, pre. Crib to tol, crib. Oo, crib. Hindi, tingnan namin eh. Kahit mabigat kuya, talagang go na go ako. I-deliver ko to. 1, 8, 9. Hindi ako nagpatalo, kahit masakit na. Go lang, go lang, go lang. Panahon, handang-handa ako. Sa huling ikot ni Alfred para ma-deliver ang crib, Sad. Minsan. Siyempre. Ito ka muna. Siyempre. Alfred, Yes po, kuya. binabati kita sa tiyaga na iyong pinakita. Nais kong ipaalam sa'yo, pati na rin sa'yo, Rose, ang lahat ng gamit sa inyong harapan ngayon ay bunga ng iyong pagsasakripisyo, Alfred. Maraming salamat po, kuya. Ito ang munting regalo ko sa inyo Salamat po, kuya. para sa inyong munting anghel na parating. Thank you po, kuya. Maraming salamat po. Alfred at Rose, magpaalam na kayo sa isa't isa. Hindi man madali ang hamon na maging isang ama. Lalo't bata ka pa. Pero sa kabila nito, hindi mo tinalikuran ang responsibilidad. Sana ay maging matatag ka at maging mabuting ehemplo sa iyong bunting anghel.
Sigurado ako na pagdating ng panahon, kapag siya ay magkamuwang na, magiging proud siya sa kanyang tatay. Maraming salamat kuya. Sobrang saya ko po dahil po sa inyo na rin. Maraming salamat kuya. Thank you po. Malaki ang naging epekto kay Alfred dahil sa murang edad ay kailangan